Nakilala ko siya sa isang bar. Nagpunta ako that time sa bar na iyon para makalimutan ko ang dagok na nangyari sa buhay ko. Nakipaghiwalay sa akin ang ex-boyfriend ko. Masakit dahil 3 years na kami at lahat ibinigay ko sa kanya, lalo na ang buong pagmamahal ko. Paiyak na sana ako nang may lumapit sa akin na lalaki. Nilagyan niya ng alak ang baso ko. Di ko namalayan, wala na pala itong laman. Nagpakilala siya sa akin at nagpakilala din ako sa kanya. Alam kong mali na mag-entertain ako ng lalaki sa mga oras na yon dahil natatakot ako na maging panakipbutas lang siya sa sakit na nararamdaman ko. Pero parang tadhana yata ang nagpadala sa kanya sa akin para i-comfort ako at pasayahin. Kahit papaano naman ay naibsan ang sakit na nararamdaman ko habang magkasama kami. After kaming maghiwalay ay kinuha niya ang number ko. Nagdadalawang isip pa nga ako that time kung ibibigay ko ba sa kanya o hindi. Pero ibinigay ko rin naman dahil mukha naman siyang mapagkakatiwalaan. 2 days past 6:30 a.m. habang nasa terrace ako na nagkakape ay nagring ang phone ko. Kinuha ko yun sa bulsa ko para tingnan kung sino ang nag-text. Unknown number ang nakalagay. Nabasa ko sa text, si Eren. Sinave ko ang number niya sa phone ko. Hindi muna ako nag-reply dahil baka isipin niya magmumukha akong easy to get. Ibabalik ko na sana sa bulsa ko ang phone nang may biglang nag-pop up na notification sa phone ko. Binasa ko ito and Greg reacts daw sa isang photo ko that was uploaded 1 day ago. Agad ko siyang tiningnan at naghihintay ako ng comment niya. Yes, inaamin ko. Mahal ko pa si Greg. Hindi ko magawang i-block siya sa lahat ng social media accounts ko. Hoping na magbabalikan pa kami. Nararamdaman ko kasi na mahal pa niya ako. Siguro nakipag-break lang siya sa akin dahil gusto niyang mag-focus sa negosyo niya. Kasalanan ko rin naman kasi kung bakit umabot sa hiwalayan ang relasyon namin. Hindi kasi siya masuportahan sa negosyong nasimulan niya. Pero di niyo rin naman ako masisisi dahil nawawala na siya sa akin ng time. Madalas kasi siyang walang paramdam sa akin. Kapag magpaparamdam man ay kakamustahin lang ako, then after 4 days na ulit ito magpaparamdam. Alam ko naman na para sa amin ang ginagawa niya. Kailangan niyang palakihin ang negosyo para sa future namin, pero nangangailangan din ako ng time niya. And nung nagkita kami ay pinapili ko siya kung anong pipiliin niya. Negosyo o ako? At ang pinili niya ay negosyo. Sa oras ding yon ay nakipaghiwalay siya sa akin. Hindi daw niya ipagpapalit ang negosyo niya sa kahit sino. Para sa akin, malabong katwiran yun. Kung talagang mahal niya ako, pipiliin niya ako. But anyway, nangyari na ang nangyari. Wala na akong magagawa. Pero hoping pa rin talaga ako na babalik siya. Tumayo na ako sa kinatatayuan ko mula sa terrace. I need to prepare na. Papasok pa kasi ako sa trabaho. Medyo di pa ako ready na bumalik sa trabaho dahil sariwa pa rin talaga ang sakit na nararamdaman ko. Pero kailangan kong pumasok para di ako matanggal sa trabaho. Pagkalapag ko ng phone sa table ay nagring ulit ang phone ko. And it's from Eren again. Nagyayaya siya na magkita ulit kami sa bar kung saan kami nagkita. Di mo na ako nag-reply at dumiretso na ako sa banyo para maligo. While taking a bath, nakatingin ako sa katawan ko. Maputi ako at maganda ang pangangatawan. Nagtataka lang ako kung bakit ang bilis akong iwan ni Greg ng ganun-ganun lang. Di sa pagmamayabang pero maraming mga lalaki ang nagkakandara pa sa akin.
Pero ako lang itong hindi pumapansin sa kanila lalo na nung kami pa ni Greg. Ngayon na lang ulit ako nag-e-entertain ng lalaki. Binilisan ko na ang pagligo dahil baka malate ako sa trabaho. Pagkarating ko sa pinapasukan kong kumpanya ay agad ako nagsimula sa trabaho. Isa pala akong secretary at may masungit na boss. Yes, napakasungit na boss. Sa totoo lang, una siyang nanligaw sa akin noon bago si Greg, pero hindi ko siya nagustuhan noon dahil wala sa kanyang standards na hinahanap ko sa isang lalaki. At after that, dumating si Greg. Diligawan niya ako at halos na sa kanya na mga hinahanap ko sa isang lalaki. Hanggang sa sinagot ko siya. Negosyante na noon si Greg bago kami magkakilala. Pinakita sa akin ni Greg kung gaano siya noon kasincere na manligaw at dahil nga doon ay sinagot ko siya. Habang tinatapos ko ang paperworks ko, tinawag ako ni Leia, isa sa mga kaklose ko dito sa trabaho. Christine, pinapatawag ka ni boss, galit na galit. Sabi nito habang umupo siya sa tabi ko. Magkatabi lang ang table namin. Oh, bakit daw? Tanong ko. Hindi ko alam. Puntahan mo na lang para malaman mo. Tumayo nga ako sa kinauupuan ko at nagtungo na sa office ng boss namin. Ano na naman kaya sasabihin ng lalaking yun? At bakit daw galit na galit? Pagkarating ko sa tapat ng pintuan nito ay kumatok ako. Pumasok ako at nakita ko ang mukha nitong nakasimangot. Sir, pinapatawag niyo daw ako? Oo, tatanong ko lang kung natapos mo na ang pinapagawa ko. Oo nga pala, pasensya sir, nawala sa isip ko. Tatapusin ko na ngayon, pasensya talaga. Ano ba nangyayari sa'yo, Christine? Itong mga nagdang araw, lagi kang tulala at wala sa sarili. Sir, may kunting problema lang. Personal matters. Hay nako! Sige na, tapusin mo na pinapagawa ko. Within this day, kailangan mo nang maipasa yun ha? Sige po sir, bibilisan ko na. Palabas na sana ako mula sa office niya nang tinawag ulit ang pangalan ko. Sandali lang. Bakit ka nga pala nasa bar nung Sabado? Ano ginagawa mo doon at sino yung lalaking kasama mo? Hindi ko alam ang isasagot ko sa mga tanong niyang iyon at para bang kung makatanong siya ay boyfriend ko siya. Nandoon ba siya sa bar ng gabing iyon?